ating pong guest speaker sa araw ito ay graduate sa CLP noong April 1994 sa Sacred Heart Paris sa Eliasin. Kanyang sister wife ay si Sis J. Sila po ay maya ng dalawang anak na dalawang babae at service ay SFC. Sila po ay 30 years na sa community ng Gospel of Christ at ang kanilang present service chapter SFC coordinator. Brother and sister, ang ating book speaker sa araw ito ay walang iba kundi ang masipag at magalingkod ng ating Panginoon, ay walang iba kundi si Bro Bong Bravo. Magandang tanghali sa ating lahat. Kamusta po kayo? Kilala ko ng natin ito So, ngayon po ay talk number 6 na tayo. So, mahaba-haba na po yung journey natin. From talk 1, ngayon po ay talk 6 na at natin natin yung toxic sa bawat isa sa atin. Dahil toxic tayo ngayon, ang tatanggalin natin yung power coming from the Holy Spirit. Amen? Yan. So ang aking kaibigan is wala akong pipigit at walang matutulog. Dahil kapag kayo nakatulog, may pumapay kayo sa inyo dyan. So yung kalaban natin, nabibayan kayo. Yan. So iba't iba na rin po talaga yung journey natin kung pag-uusapan po natin yung mga personal na buhay natin. At alam ko rin at tayo dumaan lahat at walang exempted doon sa mga problema. Amen? Diba? Bahagi ba sa inyo bago po nga dumating itong araw na ito o bago pa magpunta rito sa Christian Life Program, talk number 6 is merong hindi pagkakaintindihan. Parte yan. No? Kasi yung kalaban, medyo tatapiin kayo para yung isa hindi na sumama. At para yung isa, pag hindi sumama, hindi na sasama yung isa. Dahil nag-away na sila. So, sino nanalo? Yung kalaban. Ganun yung buhay natin At ang gusto ng kalaban na tayong lahat is huwag tayo magkaroon ng peace of mind. Diba? Kasi kung walang peace of mind sa mundong ito, pinayata magulo na talaga ang mundo. At sa bawat pangyayaring hindi maganda, nasa likod po ng ito is yung isang makapangyarihan din na espiritu na lumilika ng kaguluhan, hindi lang sa individual, bagkus sa kabuuhan ng mundo. Kaya nga po may kaguluhan nga, may gera nga At huwag na rin natin padayuin sa ating pamilya. Kung titignan po natin yung sitwasyon natin sa kasalukuyan, tinayata magulo na rin ang pamilya. Kung magulo ang pamilya, mas magulo yung mga kabataan sa bahay. At sometimes, at hindi na sometimes, talagang nangyayari ngayon, we have control doon sa mga makabagong gadgets, makabagong ino-offer ng mundong ito. Kaya nga sabi nila, kung meron ka mang huling bibitawan sa gabi, walang hiling iba, kundi ang iyong cellphone. At kung ikaw ay gumising sa umaga, ang unang pumahawakan ay ang cellphone pa rin, di ba? At sa mga kabataan ngayon, kung maingay sila tumiiyak, anong ibibigay nyo? Cellphone pa rin. So, ibig sabihin, tayo ay nabubuhay sa isang teknolohiya na kung saan ay ino-offer ng kalaban yung para ang tao ay maging komportable sa buhay. Ang tanong, kailan ka huli nagdasal? Kailan ka huli humingi ng tulong sa Diyos? Baka sabihin natin yung panahon na may mabigat na akong problema. Kasi kung problema na, kaya pa, hindi pa magdadasal Pero kung dumating yung mabigat na problema, ito yung sasabihin natin, tatawag ka na. Sabi pa nga sa
TV program is Call a Friend. Diba? May Call a Friend na tayo. So doon po papasok tayo ngayon. Sino ba talaga yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan habang tayo na sa mundo ito? Dalawang power po ang nangyayari sa tao habang nabubuhay sa mundo ito. Kapangyarihan na binibigay ng mundo at ang kapangyarihan ibinibigay din ng Diyos. Kung titignan po natin na pag-usapan natin dito is talk number 1. Ano yung talk number 1 po ninyo? God's love. Talk number 2, who is Jesus Christ? At yung talk number 6 is empowered by the Holy Spirit. Empowered by the Holy Spirit. So, yung role ng Trinity, the God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit, iisa yung pagiging Diyos nila. Pero si God the Father, hindi siya ang God the Son, which is Jesus Christ. And Jesus Christ, the God the Son, hindi naman din siya yung Holy Spirit. At ang Holy Spirit naman ay hindi ang God the Father and God the Son. So, ano yung role ng bawat isa? So, bigyan mo natin muna na distinguish yung tatlong Espiritu. Si God the Father, ano yung naging role niya sa kasaysayan ng tao? Creator. Di ba? Siya yung nag-create ng universe. Siya yung nag-create ng lahat ng pangangailangan ng tao. Kaya nga, ginawa niya muna yung pangangailangan ng tao at hinuloy niya yung tao. Kasi may plano siya eh. Diba? At nangyari yung plano niya na nilikha ang sabi pa nga, ang pinakamahalaga at importante nilikha ng Diyos ay sino? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Yeah? So, ito yun. Tayo yun, nilikha ng Diyos. Kaya sabi niya, nilikha niya ang tao na kawais niya. So, tuloy tayo doon. Pero sa kabila na nilikha niya ang lahat ng need ng tao, nagkasala ang tao. At sino nagkasala? Unang tao nagkasala, sino raw? Ikaw, parang binulong lang si Eva. Ano gano'n? Si Eva daw. Di ba? Si Eva anong ginawa na Eva? Tinukso niya. Sino? Siya na. Di ba si Eva kumanta ng tukso? Si Eva pa rin kumanta ng tukso. Yun, so natukso ang tao. Nagkaroon ng pagkakasala, dumami ang tao sa mundo, at may mga propeta at pakilala, at dumating yung istorya ni Yesu Cristo para ano? Para ano raw? Anong dahilan kung bakit ipinanganak si Cristo? Para isip tayo doon sa original ng pagkakasala. So kung si God the Father is Creator, sino si Jesus Christ? He is our Savior. Diba? Creator, Savior, at ano yung Holy Spirit? Sino siya? Deliverer. No? Kaya nga, yung siyang na regalo ay nakatakdang ibigay sa inyo. Although sabi niya, ibinigay ko na eh. Pero ang problema is hindi nyo alam kung paano nyo ito i-activate sa buhay ninyo. Bakit? Kasi wala kayong relasyon sa Holy Spirit. Wala kayong relasyon sa akin. Nasaan ang relasyon ninyo? Nasa ino-offer ng mundo ang relasyon natin. Kung titignan mo natin yung mundo ngayon, pila yata pasama na pasama. Di ba? Nung nakaraan, sa lugar po namin, kinausap yung mga kabataan, bakit ako napakatiti sa ulo? Sabi ngayon, no? Nakalagay na ako doon, nakasulat na, bawal magkakalat, bawal ang nakahubad. Pero bakit hindi natin magawa yung simple? Bakit hindi natin magawa
yung mga nakasulat o ano yung tama. At tanong bakit tama? Hindi naman pwede sabihin natin, hindi natin naiintindihan. Kundi siya talagang merong katigasan sa ulo at sa puso. Kung tininan mo natin, maganda ang mundo kung nasunod ang 10 utos ng Diyos. Nakalimutan natin eh. Ano ang natatandaan ninyo sa 10 utos ng Diyos? What? Huwag papatay. Diba? Pero ngayon, ang patayin ka na paksingin lang, ano? Dadaanan lang dyan, patay. So ano ba yun? What? What? Huwag makikipid. Sabi nga, huwag makikipid eh. Pero bakit ka gumagawa ng pakikipid? Ano pa naman nyo? Sa 10 utos ng Diyos. What? Huwag magnanakaw. Bakit? Talamak ang pagnanakaw ngayon. Diba? So, isipin natin, maski doon sa level ng mga makakapangyarihan leader, istuso yung nakawan. Pero bakit nga nangyayari na sinasabi sa 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid? Bakit hindi nangyayari? Kasi yung connection mo sa Holy Spirit, yun ang wala. Yun yung problema ng karamihan tao. Dahil yung power ng Holy Spirit para ayusin yung mga bagay na hindi maganda sa bawat individual. At yung power ng Holy Spirit nito, ito yung nakahatak sa iyo dun sa mga bagay na mali mong ginagawa, siya ang magtutulak sa iyo ng tama at hahatakin ka niya para magkaroon ka ng peace of mind. Sino ba walang problema nito? Lahat tayo meron, di ba? Si Brando yata walang problema nila eh. Pogi-pogi eh. So wala exempted doon sa sabi ko, walang problema. Lahat tayo may problema. Iba't-iba lang naman din yung level ng problema. Pero pag hindi mo na kaya, tatawag ka na doon sa makapangyarihan. Amen? So sige po, start tayo sa ating talk ngayon. So empowered by the Holy Spirit, but you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witness in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Meron tayong video clip dito sa talk na ito. Sa scene 6. Meron po. Pakiplay natin yung ano, para mas maintindihan mo natin kung paano tayo tumanggap at kailan nagsimula yung Holy Spirit sa kasaysayan ng tao. Ay, Bluetooth. Bluetooth mo lang. Hoson. Oo. Okay na yun, Han. Play mo lang. Space bar. Na-post mo, Han. Space bar, Han. Yan, so habang tinitingnan ni Sisa, so kwento-kwentuhan muna tayo. Kumusta po yung buhay mag-isawa? Kaya na. God is love. Let this love share to God the Father, His beloved Son, Jesus.
at least meron na tayong konting video para mas maklaro sa atin. Ano ba yung dahilan kung bakit kailangan natin yung Holy Spirit sa bawat isa sa atin? Remember, lahat po tayo we receive the Holy Spirit. So, ang problema lang is bakit hindi nag-activate sa buhay ko yung kapangyarihan niya? At bakit hindi nangyayari yung mga bagay na ito na napakinggan natin sa buhay ko? Sabi, is to love, honor, and serve God. Bakit hindi nga nangyayari sa akin? So, malayo ba ako? So, nagbibigay ng talagang direksyon, ng tamang direksyon? Or nasaan ang connection ko? Ang connection ko ba ay nasa espiritu ng katotohanan? O ang connection ng aking espiritu ay kung nasaan ang ino-offer ng mundo ito? Clear? To honor, to love, and to serve God. Paano mangyayari yun? So, kailangan natin yung sinabi, transformation. Yung pagbabago, mahirap magbago. Ano sabi ni Andrew, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit nga hindi magawa? Dahil lahat tayo sa kasalukuyan nito ay nabubuhay din na merong kalaban ang banal na espiritu at makapangyarihan din ito. So ano yung ginagawa ng kalaban? Binubulag tayo sa katotohanan at ibinibigay yung pangangailangan ko, material, para makalimutan mo yung mas mahalagang bagay sa buhay natin. At ano ito? Yung tayo ay mamamatay at walang hindi mamamatay, pero may patutunguhan ang ating kaluluwa. Dalawa lang naman yan. May ino-offer na langit at may ino-offer na impyerno. Ang question is, saan ba ako pupunta? Ay, pupunta na ako kay God. Kasi mabait naman ako eh. Gumagawa ako ng mga bagay ng pagtulong. Eh, yung hindi nga mabait, nakakagawa ng pagtulong. Kulang. So, ano yung tama? Ano yung bagay na dapat kung mangyari sa buhay ko para yung gusto kong mangyari, kung ako'y nananalangin at naniniwala na kailangan ng impyerno, yung gusto ko langit ang puntahan ko. Nasaan ang paghahanda? Ngayon ang paghahanda. Di ba? Kaya kung minsan makikita natin, yung naging participant natin sa Christian program, matatanda na, di ba? Kasi pag-ulapit na rin. Mas kailangan na yung paghahanda. Dahil sa mga kabataan, hindi nila nakikita yung isang parte ng paghahanda. Ang paghahanda ay mga material na bagay. Dahil sa future, gusto ko ng secure ang pamilya na iniwan ko. Kapatid, hindi naging secure. Yung iniwan mo, dahil na para mag-away-away, yung mga anak mo. May ganong istorya. Pero sa kabila ng ito, we are called to empowered by the Holy Spirit para mas makita natin yung mahalagang bagay sa buhay ng tao. Isang tanong, naniniwala ba kayo? Ito matawag. Naniniwala ba kayo na kung bakit ang tao ay nabubuhay, hindi dahil sa pagkain tinatanggap ng katawan? Dahil merong kaluluwa at espiritu ang bawat individual. So, nung sino naniwala na merong espiritu at kaluluwa ang bawat individual? Taas sa kamay. Okay. Sino ang naniniwala na kahit hindi ka uminom o kumain ng isang linggo, pwede kang mabuhay? Taas sa kamay. Diba? Pwede kang mabuhay. Sino ang naniniwala na kapag kawala ang kaluluwa sa katawan mo at yung espiritu sa katawan mo, buhay ka pa? So, ibig sabihin, isang minuto pa lang na pag umalis ang kaluluwa mo sa katawan mo, wala nang silbi ang katawan natin ito. Ano ang mas mahalaga? Yung material o yung espiritual? Sa isang minuto
minuto lang, umalis siya, patay ka na eh. Yung isang linggong hindi ka kumakain, hindi ka uminom, buhay ka pa rin. And that's the power of the Holy Spirit na kung saan tinayata, hindi natin napapansin. Bakit punong-puno na nakakalungkot tayo, no? Yung Diyos natin ngayon, tinayata parang pagulo ng pagulo. Dahil kung sino yung na-expect natin na magbibigay sa atin ng kaayusan, sino pa yung magugulo? Yeah? So, saan ang tungo tao? At paano na sila nanumpa, na sila kikilos, na nanumpa, nagagawa ng tama, pero bakit hindi nila magawa yung tama at ang ginagawa nila yung may tama? Ano ang kulang? Ang kulang is yung power coming from the Holy Spirit para ang tao is tunay na magkaroon ng pagbabago. And sometimes kayo, pwede mangyari ngayon, kukontrolin na ang mga tao ng mga namumuno sa atin. And we are more controlled. Magiging limitado ang kilos. Bakit limitado? Kasi controlled nga ang tao. Pero when people are controlled with the power of the Holy Spirit, malaya ang tao. So nakikita nyo, magkakaiba ng power from the earth at yung power coming from the Holy Spirit. Yung power sa mundo, pagka nagkasala ka sa akin, aabangan kita. Ang power from the Holy Spirit, pagka nagkasala ka sa akin, patatawarin kita, regardless kung anong ginawa ko sa akin. So yun yung pagkakaiba. So next po tayo. Ito na ba po? Yan, so pakilala ko muna ang aking pamilya. Ang aking may bahay si Jean. Ito po ang ating pamilya na ibinigay ng Diyos. Pero wala po dito yung ating manuga na lalaki pumasi po siya. Pero ang katotohanan po yan, ang dalawang babae ito na anak namin ay hindi nagmula sa aming mag-asawa. Hindi po sila lumabas sa sinapupunan ng aming asawa. Wala ko kami biological na anak. Pero yung kagustuhan namin magkaanak, dininig ng Diyos. Yan, lumitaw yung dalawang anak namin na yan. Bagamat hindi sila sinasabi natin biological, pinaramdam namin sa kanila na anak namin sila. At alam nila yung istorya nila. Isa pang problema. Pero nakikita namin hindi problema dahil biyaya. Itong yung nag-iisa ka po namin na panganay, si Onyx, siya po ay 10 taong gulang na. Pero hindi mo siya nakakalakad mag-isa. Yung focus niya wala pa. So, ibig sabihin, late bloomer po siya. Gaano kasakit sa mga magulang kung meron ng ganitong anak at need ng pinansyal para matustusan. And with the power of the Holy Spirit, lumalaki naman din yung bata at unti-unti na nagkakaroon ng focus siya. Hindi mabilis, hindi madali, may proseso. Yung pagtanggap natin ng Holy Spirit, hindi rin instant ito. May proseso rin na pwedeng mangyari sa atin. Na habang lumalapit ka, dinadagsa naman ang problema. Pwede mangyari. At nangyayari. May proseso. Kaya, sa takot ni Richie, ayaw niya na sundan yung unang anak nila. Pero sa biyaya ng Diyos, nakadalawa pa. At normal yung dalawa. So ito yung aking pamilya. Si Nicole naman po ay nag-graduate na naman din ng kolehiyo. Since yung aking anak na babae nito, graduate siya ng AD, Political Science. So nung nakapagtrabaho siya,
at siya ay member ng Youth for Christ, iba yung itinanim sa kaisipan niya ng community at na nararamdaman niya at nung nakikita niya. So since nagtatrabaho siya, na nakikita niya kung ano yung mga bagay na hindi magandang nangyayari. Kako na, sa buhay natin ngayon, meron mga bagay na hindi dapat nangyayari, pero pinigmata ang karamihan. Pero since nakikita mo yung tama at nakikita mo yung mali, magandang senyalis yan na ang buhay mo magiging tama. Ako po ay dati na sa brokerage sa Bureau of Customs. Hindi usapin ng pera, napakadali. No? Maging malakas ang loob mo, makapag-abo-abo, sinungaling ka. Ayun na yun. Pero since yung Holy Spirit is binago ang aking pananaw, nakaranas sa pagkakaramdam ako ng parang naiinis na ako sa trabaho ko. 10 years after na pagka-graduate ko ng Christian Life Program, umalis ako sa trabaho. Ang question ko is paano ko bubuhayin yung pamilya ko, yung need. Ang aalisin ko, yung regular na trabaho ko at ano yung aking magiging trabaho. And with the power of the Holy Spirit, nagpag-question ko ako nun eh. Di ba nakalagay sa Bible? Ang ibon na hindi pinabayaan ng Diyos. Sabi ko, ibon yun eh. Kaya ang ibon naman, pag pinakita bumbong na pagkain yan, hindi ba bababa lang yan? Samantala ang tao, kukuha ng paraan para kumita. Ngayon kung hindi tama ang paraan mo para kumita, sasabihin natin, mali ang paraan para kumita. Eh since tama, gumagawa ka ng bagay para iayos yung buhay mo. Yun ang sinunod ko. Kung ano yung tama. At nabuhay ako with the gift coming from the Holy Spirit, ako po ay nagmamasahe. Saan? Sa bureau pa rin. Pero hindi na ako nagnanakaw doon. Ang kakaibahan ko doon is pinaghihirapan ko na yung aking kita. So yung araw na ito, pagtrabaho ko, pagpasahe ako, sigurado umuwi ako, hindi ko hintayin yung tinsenas katapusan. Dahil yung araw na yun, kung ano ang trabaho ko, iuuwi na. And that's the gift. So nakita ko, nung tayo na nagtatrabaho ko, ito yung pangit na nangyayari. Pero bago kunin yung pangit, sa pinakakitaan ko, maghihintay ka ng kinsenas at katapusan. Pero nagsusuklay ako ng istoryang hindi tama para makapasok ang pera sa pang-araw-araw na pangangailangan ko. Ano yun? Yung masamang istorya na nangyari sa buhay ko. Ano yun? Yung pagnanakaw, yung pagsisinungaling. Eh since yun ang in-offer ng mundo, mahirap umalis. Kaya yung mga pangyayaring mali sa buhay natin, mahirap pag-uwi. Dahil nakatali tayo doon sa din natin. At wala si Christ, ang Holy Spirit, para unan yung pangangailangan natin. So, ganun po siya tinitingnan. No? Ganun po siya tinitingnan. Okay, 6 po. Next one po tayo. Christian today looks weak and lifeless. Bakit nga ba? Bakit nga mahirap bang gumawa ng tama sa panahon ngayon? Bakit kila yata kung gumagawa ka ng tama, kalaban ka ng gumagawa ng mali? Bakit kila yata hindi ka pwede gumawa ng tama kung ang mga kasama mo yung gumagawa ng mali? Hindi ko maintindihan. Pinipilit mo gawin tama at ibibilit mo pala sila ay maging tama. Pero since ang buhay nila ay hindi nakakoneksyon, ang mangyayari sa kanila, mamumuhay sila doon sa maling pamumuhay. Since mahina ang tao, ano ang nangyayari? Lumalayo ka doon sa tunay na kalakasan. Sa espiritu, kung espiritu na pag-uusapan natin, ang mga tao
taong mahihina, ito yung mga taong lugmok sa kasamaan. Kung spiritual na pag-usapan, ang mga taong nakalulong sa droga, sila yung mahihina. Hindi rin mahihina yung mga mayayaman kung ang negosyo nila ay droga. Sa mata ng Diyos, sila ang pinakamahina. Ang yaman sa mundo ito, mas magandang makulong siya dahil talagang sabihin mo taas doon ang mukha mo at ulo mo. At ang alam mo, ginagawa mo para kumita is tama. And what is Christian today, para titimbangin natin, kayo na magsabi sa akin ngayon, ano ang mas marami, ano mas mabigat, yung gumagawa ng mabuti o gumagawa ng masama, kung ititimbang natin. Sino nagsasabi, mas mabigat ang timbangan na gumagawa ng masama sa kanila? Diba? Tingnan natin. At sino nila gumagawa ng mabuti? Iilan din naman. Ang problema nga, hindi sila magagawa ng mabuti pagsabihin yung masama na mali ang ginagawa dahil takot naman sila na magsalita. Ang kalungkutan ng din natin ngayon, with the power of the Spirit, bibigyan ka niya ng kalakasan for us para itama na natin yung mga bagay na nakikita natin mali. If you are empowered with the Holy Spirit, magkakaroon ka ng kalakasan para ayusin mo yung buhay mo, ayusin mo yung pamilya mo, ayusin mo yung hanap buhay mo. And that's the power coming from the Holy Spirit. Kung wala tayong ganun kapangyarihan, kapatid, magiging masaya ka na habang gumagawa ka ng mali. At pwede ka naman din maging masaya habang gumagawa ka ng tama. Dalawa lang rin yung choice mo rin yan. Anong pipiliin mo? Yung masaya ka na gumagawa ka ng mali? Or masaya ka na gumagawa ka ng tama? So, mas pipiliin ko yung bagay na masaya ako gumagawa ko ng tama. Kaya na, kung titinan natin yan, yung kapangyarihan, yung effectivity ng Holy Spirit sa atin, hindi nangyayari dahil wala tayong connection sa Kanya. Nakuha niyo po, yung connection. Dahil kung meron tayong connection sa Holy Spirit, ano sabi kanina, sa video, magkakaroon tayo ng transformation. At yung transformation na ito, makikita mo hindi biglaan. Kung papaano ang isang uod, kailangan niyang pumasok sa kanyang kukul. At habang nasa kukul siya, may proseso nangyayari. At paglabas niya roon, ang isang uod na ito ay meron ng pakpak at may magagandang kulay na. So mas ma-appreciate mo na yung kagandahan ng butterfly. Dahil hinubog siya doon sa loob ng kukul na ito. At sino naman din magsasabi sa atin na ang anak natin na tiniran natin, no, ng mga kababaihan na siya the one is maganda ang magiging proseso. Bakit dumarating yung time na yung pinaghirapan mo, pagdating ng panahon, sila yung mga taong sasagot sa iyo. Sila yung mga anak natin na susubayan sa iyo. Sila yung mga anak natin na magdadala ng problema sa iyo. Anong connection? Bakit may ganun pangyayari? So, ibig sabihin, yung relasyon natin sa anak din natin, ay meron din tayong pagkakulang. And with the power of the Holy Spirit, aayusan yan para yung mga anak natin ay huwag maging sumalit sa atin. Ito po ang sinasabi sa Biblia kung pag-uusapan mo natin ang pangyayari isa ngayon. Ito po ang sinasabi sa 2 Timothy 3:1 hanggang sa mga sumusunod. Pakinggan ito. Ang mga huling araw. Dapat mong malaman na sa mga huling araw,
ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salamin, palalo, mapagmataas, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang uri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksi, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, halip na maging maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo na magiging maka-Diyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Baka may nakikita kayo, naglilingkod sa simbahan na eh. Pero bakit hindi ko makita yung magandang itinuturo sa simbahan sa pagkatao nito? Nakuha niyo po? Naglilingkod ka, pero wala kang connection. Connection saan? Connection to sa makapangyarihan na pwedeng magbago sa iyo. Parang sinasabi natin, kilala ko ang Diyos, pero hindi ko naman nararamdaman ang Diyos sa buhay ko. Parang gano'n eh. At ang sinasabi natin, magiging yung anak mong mabait, magiging suwagin. So, merong chance na maging hindi mabuti tayo. At yun naman talaga yung nakalagay. Pero paano natin nahatakin yung mga taong naduduon sa sitwasyon na mali na ang nangyayari? Wala tayong kapangyarihan. With the power of the Holy Spirit, ipagdasal din natin sila. At yun may kapangyarihan. Kaya nga napakaganda nitong ganitong programa natin eh. Meron tayong personal program for us makita natin yung power na hindi pwedeng gawin ng tao ang pagbabago sa kapwa-tao, kundi ang makapangyarihan at ang Holy Spirit ang may kakayahang magbago. So yun po yun. Kaya nga minsan sa ospital, maraming gumagaling, hindi naman din doktor ang naging dahilan. At hindi rin yung gawin. Ipinagdasal. Sakrataloy na lang eh. Kaya, sino magsasabi mabubuhay po ng kapatid dito? Kung hindi dumating kung panawagan ng magdasal sa kanya, marami nagdasal at ang milagro nangyari sa kapatid natin ito. And that's the truth. Next time, yung isang lang. Early Christian, dynamic, strong, attractive. Noong unang panahon ng mga Kristiyano, aktibo yan. Kaya si San Pedro, di ba, ipinako sa krus na kamanitad na. Dahil sa kanyang pananindigan, pananampalataya nila, naging matatag sila. Di ba? Yung ipako ka, kagaya ni Kristo, pero makaligtad ka. Pero karamihan sa mga disipulo, pinatay sila ng hindi karaniwang kamatayan. Pinatay sila sa isang sitwasyon. Kung tatalikuran mo nga, question pa ka rin, tatalikuran mo ba, paniniwala mo o hindi? Kasi kung tatalikuran mo, mabubuhay ka. Kung hindi ka tatalikod, mamamatay ka. Hindi naman nila tinalikuran. And that's the thing. Yung transformation na nangyari sa kanila, sa isang mangingisda, ginawa ng mamamalakaya ng tao, hindi isda na inuuli. Diba? So, next po tayo. The source ay ano? Ang Holy Spirit ang naging source para sa tunay na pagbabago. Ang question ko ngayon, gusto niyo ba na magkaroon ng pagbabago sa buhay niyo? Taas ang kamay, gusto. At mangyayari yan dahil sa pananampalataya ninyo. So here, next po tayo. Who is the Holy Spirit? Di ba sabi nila, kung nakakita ka ng God, ito yung Holy Spirit. At kung meron apoy, no? Nung bumaba ng panahon ng Pentecost, yun yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit, talaga sasabihin natin, wala naman talagang nakakita sa Kanya. Pero it represents the dove, the water, and the fire. Dahil nung Holy Spirit, pag binasbasan si Kristo, sino nagbautismo sa Kanya?
Si John the Baptist, di ba? Ano sabi pa ni John the Baptist? Ay, ako po ang bendisyon ninyo. Eh, hindi. Sabi ni Jesus Christ, gawin mo yung pinapagawa sa iyo na tungkulin mo. Di ba? Kaya ginawa. Di ba? So yun na, with the power of the Holy Spirit, ano yung mga regalo ang pwede mangyari sa atin. Next part. The Holy Spirit is God, the third person in the Holy Trinity. Di ba? Napakita ko kanina, iba si the Father, iba si the Son, at iba si Holy Spirit. Ano si Holy Spirit? Siya yung magbabago doon sa mga maling nangyayari sa buhay natin. Siya rin yung may kapangyarihan pagalingin kung ano yung mga karamdaman natin. At may chance na kapatid, ikaw mismo gagamitin ng Diyos para yung karamdaman ito is magkaroon ng kagalingan. Bakit? Maraming may problema ang tao. Dahil nakapokus tayo doon sa problema natin. Kaya hindi nawawalan na problema ang tao. I-switch natin paano. Sino may sakit dito? Taas ang kamay. Nasubukan mo na ba magpasalamat sa Diyos dahil sa karamdaman mo? Diba? Kasi nakapokus ka sa karamdaman mo, yun yung gagawin inadaw ka yan. Lalo tingin, hindi ka nagpapacheck up, tapos yung nagpacheck up ka, nalaman mo, manataas na pala yung creatinine mo, mataas na sugar mo, maninervous ka na yan. So, paano ma-lighten tayo doon sa bigating ito, ang gawin mo, ibang pasalamat mo sa Diyos, yung karamdaman mo, dahil alam ko Lord, paggagalingin mo ako. So, nabuhan niyo yung pag-switch. Dahil nakita mo na blessing yan, at nakita mo na merong kapangyarihan ng Panginoon para hindi tayo, yun ang i-switch mo. Sino ang may mabibigat ng problema nito? Lahat din mo tayo, di ba? Ipagpasalamat mo yung problema mo. Lord, salamat sa problema ko. Bakit? Kasi nandyan ka para bigyan ng solusyon yung problema ko. Eh, bigyan natin ka rin eh. More nakakaus tayo sa problema natin, and then hindi natin tinatawagan yung source na magbibigay ng kaayusan ng solusyon sa problema mo, and then nalulog mo ka na sa problema. Kasi isa ng iba, pagpunta ng problema, ang solusyon niya iuutan din. Iuutan ko, bakit papayag sa ulang eh? Eh, nasa isip ko yung makukuha ko doon, ipapayag ko na rito para mabawasan. Ano na po, may pera, hindi mo mabinayad lahat eh. Ang piraso lang kayo, ibinayad mo sa utang mo. So, nadadagdagan ang utang mo. Sino ang solusyon sa utang mo? Tingnan mo yung partner mo. Ipag-pray yung partner mo, maging malakas. Diba? Kasi siya yung source para kumita ng malaki, pagbayad doon sa ating mga utang natin. Pero naman din yan eh. Diba? Pero bakit nang tumawag? Teka, anong prayer mo? Palakasin mo yung partner mo. At maganda ang kita ng partner mo. At yung source ko rin, Lord, turuan mo ako kung paano rin. Mangyayari yan. Kung yan ang desire ng puso mo, ng kaisipan mo, plus meron ng prayer, mangyayari yan. Pero yung desire mo, at yung isip mo gusto, pero nagdududa ka, kapatid, pumapasok ang demonyo sa iyo. Once na nagduda ka, the devil enters. No, di ba? Letter D, sa pangalan ng devil. Letter D is doubt. Pag pumasok yung pagdududa na yan, si devil na yan. Ang letter E, ano yun? Yung nangyayari ngayon yung entertainment. Sino nakakilala kay Tony Fowler? Napanood niyo yung video ni Tony Fowler? Yung sumayaw siya na lahat nag-i-enjoy. Na nagtulong siya, tinagal niya yung ating kanya. So, lahat nag-enjoy. So, saan nangyayari yung entertainment na nangyayari? Kaya yung cellphone natin, entertainment pa sa natin yan. So, pumapasok na ang devil. V. Ano yung V? Vanity. Yung luho. Yung hindi ka
masaya dahil kung anong meron ka na, may bago na naman. Kaya ano ba ibinibigay dito kung sa luma? Pareho din lang naman. Yung brand lang naman bago. Yung meron ka na, hindi ka pa masaya, kaya bibili ka ulit. Luho na yan. Letter I. Ano yung I know sa devil nito? Diba? Ito yung sinasabi nila, yung iyong kaisipan, no? Kamangmangan. O, yung kamangmangan. So yung, alam mo na yung tama, bakit hindi mo ginagawa yung tama at pinipili mo pa rin gawin yung mali sa buhay mo? At yung letter L, ito yung sinasabing parang ang tao walang kamatayan. Diba? Yung living, yung buhay mo, tinayatan, wala ata. Wala kang paghahanda doon sa pagtatapos ng buhay mo. Basta, alam mo, mag-enjoy ako habang ako'y nabubuhay. Kaya di ba, pati na sa birthday ngayon, mabuhay ka hanggang gusto mo. So, gano'n, pag pumasok yung mga ano na yan, yan na, papasok tayo. Hey, Brad, to believe the Holy Spirit, it is to profess that the Holy Spirit is one of the persons of the Holy Trinity. God stops with the Father and the Son, and with the Father and the Son, He is worshipped and glorified. Kung paano mo pinapupurihan ang banal, Diyos naman, Diyos anak, ganun din. At nakalagay ka sa Bible, magkasala ka na sa Ama at sa Anak, sa banal ng Espiritu. So, ganun siya, sasabihin natin, is my Espiritu. Pwede ka na magkasala sa God the Father, magkasala ka sa God the Son. One sa Holy Spirit. Yun ang sinabi ko. Sige, Brad. The Holy Spirit is the Lord and giver of life. Sinabi natin, sa tatlong persona, siya isa sa mga Diyos at yung giver of life. When we pray, sabi nga natin, Panginoon, bigyan ako ng kagalingan. At yung giver ng life is doon naman din. Nasubukan niyo na bang panagano sa ating ang Holy Spirit ang tinatawag ninyo? At hindi ngayon ang prayer ninyo, isasabihin niyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Bakit ganun ka-powerful na ang tao is kumukontak sa Holy Spirit? Kasi nung dumating si God sa buhay ng mga tao na nagkasala, ang naging solusyon niya si Jesus Christ. At ang solusyon ni Jesus Christ naman for us para manatili ang kapayapaan, wala naman dito eh. Ano yung sino gagawin sa inyo? Yung Holy Spirit ang ipinadala niya at tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng mga Espiritu. Isipin niyo, bakit yung iba nakakagawa ng pagkukulang kung walang connection sa masamang Espiritu? Bakit yung iba sinasabihan kung hindi tayo konektado rin sa mga Espiritu? Bakit nga ba? Pero bakit may ginagamit naman din ng Diyos with the power of the Holy Spirit para harating ang mga gumagawa ng ito? And I thank God. No, I thank God dahil isa ako tungkol sa ginamit ng Diyos para patutuhanan na may kapangyarihan ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu na gagamitin ang tao. Sa spiritual man o doon sa mga physical na pangangailangan ng tao. Next, giver of life. The Holy Spirit is a paraclete. Next, brother. Ito po, ibig sabihin ng paraclete, guide, friend, defender, counselor, helper, advocate, comforters. Saan ka mapupunta? Kung siya na yung guide, siya na yung friend mo, siya na yung defender mo, counselor mo, helper mo, advocate mo, comforters mo, lahat ng klase ng problema sa kanya mo na ibulo. Siya na kausapin mo. And if you believe that there is a power, pag tumawag ka sa kanya, mangyayari yan. Amen? Amen. So, nagkakaintindihan tayo. Diba? Huwag ka nang sumili pa ng punsoy.
Baka nakakita ko ni Chief. Baka nangyayawala ka pa sa bunso, totoo naman din yun, sabi natin. Pero hindi coincidence, di ba? Pero kung pupunta ka pa ron, ito na siya, huwag kayo pupunta doon. Di ba? Sino siya, di ba? I am the way, the truth, and the life. Huwag ka na maghanap. Siya na yun Next bro. When we receive the Holy Spirit, we gain. What do we gain? Union with God, pakikisama kay Lord, a new relationship with God as Father that is deep and personal. Sino yung tatay dito? Nasa kamay. Na-experience niya ba sa inyong mga magulang yung mas malalim na relasyon, yung pagiging tatay nila? O na-experience niyo yung parating galing at lasing ang tatay ko at pinapalo ako? Dalawa nga yun. Meron naging magulang na napadama ang pagiging ama at meron namang magulang na hindi niya napadama, kundi ang napadama niya yung sakit na nakatusok pa rin sa anak nila. Pwede mangyari. Pero sa pangyayari mga kaya, kung ano man yung mga pinagdaanan ninyo, lalo hindi sa participant natin, bubunutin yan sa puso ninyo, bubunutin yan sa kaisipan ninyo, para yung galit na nararamdaman ninyo, mawala ang galit at magkaroon kayo ng pagpapalaman sa puso at isipan. Mangyayari kayo yun. Depende pa rin sa iyo kung naniniwala ka. At tanong, naniniwala ka ba? And that will happen kung ikaw na nananampalataya. Next doon, magiging a new nature. So sasabihin natin, nagkakaroon tayo ng bagong anyo. Yung dati ng pangit na ugali, kayang baguhin ng Diyos yan. Yung asawa ko, maingay ito Walang oras pag umaga, tanghali, gabi, dahil pa ang panin ito magpumilya. Parang natural na sa kanya. At natural na sa asawa ko ito ganito And with your prayer, pwede magkaroon ng pagbabago. Sabi pa ng isang speaker na naman, painumin niyo ng holy water. Paano daw inumin ng holy water? Pagka asawa niyo ay medyo maingay, medyo nag-alam na pagkagalit yan, painumin niya holy water. What? Lulunogin at huwag iluluwan. Ibababad lang daw sa bibig, sa loob ng bibig, no? Agad hindi umuhod pa yung galit ng partner mo. Huwag iluluwan at huwag ilulungin. That's the power of the holy water. Yeah, new nature, di ba? Kayang baguhin niya. Sa akin, no, sa buhay ko, totoo naman. Ito si Brad, kagawa nito Nakikita namin yung laro ng gobyerno dahil kagawa naman nila. At nakikita naman din namin yung laro ng mga kasama namin. Ang problema, itinatama mo siya kung ayaw niya, ang mahalaga na pagsabihan natin siya. Kaya nakapakaganda na dapat ang mga maglilingkod sa gobyerno dumadaan sa proseso. Kung hindi man Christian program, may connection sa Diyos. At tunay na nakikita natin yung pag-ahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At kung hindi mangyayari yun, hindi may umasan ang corruption sa gobyerno. Nangyayari. Dahil nangyayari nandito na kami. Pero hindi naman lahat sumasang-ayon. Kami ni Brad sumasang-ayon na hindi tama ang nangyayari. Di ba, Brad? Yun ang ginawa ng power ng Holy Spirit. Na kung ikaw ay binubuo sa kaliwa, pwede ka naman diktuan. Kaya sabi ko, hindi ba tama ang gumawa ng tama kapag ikaw ay nasa gobyerno? Kailangan ba balik? Sa Bureau of Customs, yung mga minamasahe ko, nagpepetuan sila. Every Friday, ganitong pag lumabas, tingin 1,000 bundle. Nagugulat ako saan galing. Mamaya-maya, pinarating na naman. Nagmamasaya ko doon. Sabi ni Baron, taga-Bureau of Customs
meron. Hindi na sabi ko, hindi lahat na gumagawa nun. Pero sinasabi niya na, gagawin sila. Brad, parang wala na tayo ginawang tama dito. Parang ang lahat ng pumasok ng pamilya dito, kailangan gawa natin ang problema para meron tayong pagkagaling ng pamilya. Pakanan ko, ipagdasal natin sila. Yung mga mayor natin, ipagdasal natin. Yun ang nagiging kalakaran. Hindi tumatakbo yan na para maglingkod lang. At ang karamihan tumatakbo rin pang sarili. Sana makakilala kayo at sana pagharian nito, ipag-pray natin sila. Yung new nature mangyayari, Lexis. Power to serve. Diba? Sino dito ang mabubuting ina? Taas ang kamay. Sabi ng asawa niya, lalaki, taas mong kamay. Thank you. Dahil binigyan tayo ng mabubuting asawa natin. At yan ay dapat pagpasalamat natin sa Diyos. Amen? Pero walang perfecto sinasabi natin. Lahat tayo may kakulangan. Ang kagandahan doon, with the power of the Holy Spirit, maintindihan natin yung kakulangan ng mga partner natin. Hindi yung tipo habang tumatagal ng kasama sa iyo, parang nagsisisi na ako sa pang-asawa ko gusto ko na-story sa nanay niya. Kaya? Diba? Eh, kung pinagkaroon ng 80, gusto ko i-story na asawa mo. So, ibig sabihin, walang nangyaring pagbabago. Bakit hindi? Tingnan mo yung sarili mo. Baka ikaw rin yung nakikita ng partner mo, eh gusto mo sa partner mo sa magbago, eh meron naman pala dapat ibago sa iyo. Eh hindi nangyayari. Bakit? Wala kayong power to serve. Ang gusto mo lang, ikaw lang yung pinaglilingkuran. Nagkamali ka na hinanang dapat ka doon. Sabi nito, power to serve. At ang kagandahan dito, mga kapatid, lahat ng mga nandito, hindi kami pinapasahod dito. Yung mga speaker na tumakirin, walang sahod dito. Kami pa kayo nagbibigay for us para papunuan natin yung ating programa dito. At inariwanan naman na tayo, ginagamit tayo ng Diyos para sa programa ito. Para saan? Para sa pagbabago. Dahil itong mga edad namin, papauwi na kami. Kung hindi tutubo yung magandang lahi na magmumula sa atin, pabagagad na pabigay ng masasamang lahi na lumalabas sa mundo ngayon. Ano yung magandang future ng mundo natin kung ano yung lumalabas na? Diba? Diba yung abutan ng droga ngayon, dati tinatago ko eh. Ngayon, nagtara na. Diba? So, iba na. Lantad na kayo. Lantad na kayo. Sige, sis. Next po tayo. Ito na po, kasama natin. Yung source kami ng Holy Spirit at ano yung gifts niya para sa atin. Okay po. Next na sis. Yan, yung charismatic gifts na ito. Okay po, kasama natin. Next po. 9 charismatic gifts, no? Yung teaching gifts, wisdom and knowledge, sign gifts is faith, pity, and miracle, and revelational gifts is prophecy, discernment of spirits, tongues, and interpretation of tongues. Explain natin. Wisdom, God's guidance on how to live as a Christian. Kung ikaw ay pinagkalooban ng wisdom, at ang karamihan pinagkakalooban nito, yung mga nagkakaedad na. Diba? Minsan makikita mo sa sarili mo, nung bata-bata mo, hindi ka pa ganyan mag-isip eh. Dahil ang nasa isip mo is to enjoy life. Kung anong vision nila ang sasabihin mo sa vision mo. Pero with the Holy Spirit, pagka nakakaintindi ka, magiging bago ng pananaw. Bibigyan ka niya ng wisdom para ikaw, pag kinausap ka, magbibigay ka sa kanila ng inspirasyon. So yung gift of wisdom, magiging inspirasyon ka sa bawat makakausap mo. Hindi na may problema, kahit walang problema, dahil pagka nakakausap ka niya, gumagaan yung pakiramdam mo. So may limang tayo.
kagandahan nito, pag nakausap mo siya, hindi ka na yan, Brad, natin yan. Hindi gano'n, kundi pag-uusapan ninyo over a cup of coffee or over the man. Diba? Walang alam. Dahil marami dito, dating manginginom, ngayon hindi na gaano. O, inalis na. Hindi, kaya binigyan ko ng burong eh. Sino tayo malakas pinitilo? Nasa kamay, sa mga laki. O, sino umami pa? O, sino na yung konti na uminom dito? Yan, pinapagawa yan. O, sino pa yung container pa rin uminom dito? Hindi mo na container pa rin. Yun, kagandahan dito, meron ko ba naninigarin dito? Wala na naninigarin dito. Binago. Yung mga dating chasing over dito, with the power of the Spirit, taalis yun. Kaya wala na rin naninigarin dito sa mga lalaki dito. Diba? That's the power. Next, knowledge, spirit and understanding and the truth of the mystery of Christ. Kung pag-uusapan yung Diyos sa buhay ninyo, hindi kayo tipong makikinig lang. May pagyayari with the power of knowledge, makakasakay ka, makakapagbigay ka rin. Pwede kasi mo kayo sa usapan. Diba? Yung usapan may kabuluhan. Hindi yung usapang barbero, labida-bida lang. Yung pag-uusapan nyo, with the gift of knowledge, ang pag-uusapan ninyo is yung mga mapagulong bagay. Hindi yung, wala na, usap na kami. Ano na pagkasunod? Wala na, nagdabaran na kami. Wala na. Yeah. Kaya yung sinasabi, mas magaling ang lolo mo dyan. Yeah. Next po. Faith. The charismatic people faith seems to be in this special gift of prayer. Kung ikaw ay mas madalas na nagdadasal, yung gift of faith mo, mas nade-develop. When you talk and when you speak with God through prayer, ang nade-develop dyan is yung faith mo, yung pananampalataya mo. Kasi habang nakikipag-usap ka kay God, hindi mo lang naman sinasabi sa kanya kung ano yung need mo. Pati yung ibang need ng iba, na isasama mo na sila. Diba? So, ganun yung mangyayari. Hindi ka lang nakafocus sa sarili mo, kundi mas makikita mo yung need ng iba kaysa sa iyo. And that's it. Diba? Next. Healing. The Holy Spirit can manifest as a special gift through any believer so he can heal someone of any kind of disease, illness, or sickness. Naniniwala kayo dyan, if you are a believer, iba yung faith mo dyan eh. At pagka nagkaroon ka na healing na ito, hindi ikaw ang nagpapagaling, kundi ang Holy Spirit ginagamit ka. Bakit ka ginagamit? At yung gift of healing, real ito na ibinibigay. Hindi nga ang pinagkakalooban. Pero pagka pinagkaloob ito sa isang tao, huwag mong akuin, huwag mong angkinin na ikaw ang nagpapagaling. Magkakaroon tayo ng problema doon. Dahil ang demonyo, pwede rin magpagaling. Baka demonyo na gumagamit sa iyo. So yung healing is a manifestation that God used you to heal. Remember, God. Pero kapag ka sinabi mo, ikaw na, parang ka na, sige, buloy niyan. Kakaroon tayo ng problema dyan. Diba? Clear po tayo din, ha? Okay, next. Miracle. Supernatural activity for me. So yung miracle, is totoo may miracle pwede mangyari. At yung miracle, sa samahan ko na ng pananampalataya mo, pwede mangyari yan in just 2 minutes. Hindi mo pala akong mag-asa. Pero sis, yung faith mo nagtuon, miracle happen. Meron tayong kapatid,
pagka parati siya magpapacheck up, ewan ko bakit siya parati nervous. Parang akong kinokontak, Brad, pwede ba ako makapag-play over sa iyo? Kasi kinatatakot ako, kinakabahan ako, paano ako, magpapacheck up ako, parang iba yung nararamdaman ko. Every time naman din, na habang pinapag-play over ko naman siya, maganda yung nagiging resulta doon sa check-up niya. Negative madalas. Meron tayo isang kapatid, sabi gano'n, nananalangin sa pagkalipat na yung may karamdaman. Kaya ang problema daw, pagka siya at nagpipwede sa may karamdaman, namamatay. Kaya yung iba ayaw yung mag-priority siya. Pero, hindi ko alam yung coincidence sa ata yun. Kaya minsan katawa na kami. Sobrang pwede ka pag-priority. Ayaw sa kasi pinalawag mo yung sa ata, hindi pa priority. So, pero kuha lang naman din yun. Pero tutulog na nangyari. So, nagtatawanan kami. Kapatid, kung talagang oras niya na, yun ang katotohanan ko. Hindi dahil nadali mo na panalangin kasi ang panalangin mo naman din is gumaling siya. Yeah? Iba lang yung nangyari. Next! Discernment of spirits. The gift by which person tells whether in the situation what is at work. So yung discernment na ito yung manalaman mo kapag pinagagalingan ng mga pangyayari is good or bad. So, yun yung power para ma-identify mo. Itong situation nito, may pinagagalingan masama. O yung karamdaman niya, may pinagagalingan ibang pangyayari. Dahil ang karamdaman, pwedeng spiritual at pwedeng physical. Bakit pwede yun? Kasi nga nabubuhay tayo sa physical at nabubuhay tayo spiritual. Balik na lang mo. Okay? Sige tayo. Next po. Prophecy. The gift by which God speaks through a person, a message to an individual or to a whole community. So ito based on prophecy. Yung binigyan ka na ng regalo para ma-prophesize mo yung mga narrative. Kaya nga yung propesya kay Jesus Christ na darating ang isang Mesiya nangyari, naganap, pero hindi biglaan. At dumarating yung panahon pa rin bago nangyari. So, yung gift of prophecy. Gift of thanks, no? A gift of praise that is meant to enrich our prayer life. Yung gift of thanks, sa atin, no? Ang pinaka-highest form of prayer is yung ating pag-attend ng misa. Yun. Pero sa atin, yung way natin na pag tayo ay nagdadasal and we praise God through thanks to umaangat yung level ng panalangin natin. Iba yung verbal at iba yung thanks. At which is a thanks is praising God in spirit. Yung kaluluwa natin na hindi naiintindihan ng katawang lupa. Diba? Sino yung may tipog ng dito? Taas ng kamay. Diba? So, parang prayer lang naman din yung bibigyan ng tipog ng nito. So, ipag-pray natin doon sa mga participant natin, no? Pag-ibig kayo ng tipog ng okay. Next. Interpretation of tongues, no? So, yung interpretation of tongues, yung sinabi ng kapatid natin, may kakayahan kang i-interpret siya kung ano yung kahulugan ng binigay sa salita. For example, nag-tongues ako, hallelujah, 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 shit, sa ganun na yun. So, yung sumunod na salita doon sa hallelujah, and that's the gift of tongues na pwede i-interpret ng ating kapatid kung siya bibigyan ng kaalaman. So, yun po yun. So, overall, ito po yung 9 gifts coming from the Holy Spirit. Ay kasi basis? Yan. So, yung the gift of tongues is a common experience when we receive, though ito yung kauna-unahan na nagmamanifest sa atin. Bakit tongues? Dahil yung nilikha ng Diyos sa mundo,
nagsimula sa salita. At ang salita ay nagkatawang tao. Kaya napaka-powerful na salita dahil yung sasabihin mo, sabi pa nga ng iba, yung bilang ito may krus. Dahil kung anong sinabi, nangyayari. May gano'n, di ba? Kung anong pinitawan ng salita, nangyayari. Para yung salita niya, para may sumpa. Di ba? Pero, we use our tongue, sabi ng ito, to praise God. Di ba? At papulihan natin as nawa ang lahat ng lalabas dito is nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng kabutihan. Huwag yung nakakapalaki. Di ba? Sabi nga gano'n sa napakinggan mo. Kung hindi ka naman din makakapagbigay ng tulong, huwag mo na natin saktan ng tao. If you cannot give help, don't hurt. So, may gano'n. Yeah. Okay? So, pasis. We should all desire and ask for the gift of tongues, no? Ito po yung mangyayari naman sa praising muna. Focus on the Lord and offer to Him your utterances as prayers of praise. Do not analyze the sounds or focus on the experience. Resist the temptation to think that it's just you and not the Holy Spirit forming the sounds, no? So, mamaya po, i-start natin sa pag-pray over sa inyo. Start with Hallelujah. Hallelujah. So, kumita kayo. And then, inyong salita, inyong bibig, inyong nila, mag-perform niya in connection with the Holy Spirit. Huwag kayong matakot. Diba? Okay. And kindling the gifts and power of the Holy Spirit. So, mas magandang makita natin, yung ilaw natin, yung liwanag na ino-offer ng Holy Spirit is makita yung liwanag ito sa pagkatao. One time po, may talk akong pinuntahan doon. Hindi ko lang alam kung saint talk ninyo. Summer in Salawag. Habang natutok ako, yung isang kapatid natin doon, si Bebes. Yan, Bebes. Yung limit naman daw, sabi niya gano'n, pray mo naman yung likod eh. Pero man, habang nagsasalita ka, may liwanag ang nakikita, sabi niya. May liwanag na lumalabas sa iyo eh. Hindi ko alam kung saan nagagaling. Kaya inabangan ko kung sino pupunta doon sa harapan mo, titingnan ko rin kung may gano'ng liwanag. Kaya nung may pumalit sa akin, wala naman daw. Pero Brad, nakita ko talaga, may liwanag na lumalabas sa iyo. And that's the Holy Spirit. At least nga, sabi ko, ako liwanag yung nakita mo. Ay, kung hindi mo nakita mo. Baka kami, maligyan, iba na yung gumagabi sa akin. At least, liwanag din nangyari sa iyo. Okay. Next po. The giving of the gifts of the power of the Holy Spirit will be in the form of prayer over session. Yung prayer over session is mangyayari sa oras na ito. At we prepare. Diba? Kaya nga ang sabi natin, prior to sa top number 6, mag-umpisa kayo. Nakapag-umpisa pa kayo. Amen? Amen? Bakit kailangan? Kasi kailangan natin releasin yung ating sarili. At yung pag-release natin, nakahanda tayong tumanggap ng biyaya kami from the Holy Spirit. So, kung ano yung one-to-one ninyo na nangyari at tinanong kayo ng facilitator nyo, ano yung regalo na gusto mong tanggapin? Di ba, may sabi nyo? Sino yung tatlo pataas ang hinilig? At least tatlo pataas. Di ba? Hindi pinagtipid. Kung pwede kong siyam, sige siyam. Di ba? So at least, be ready. Kung hindi man mangyari yung kaibigan ninyo, ang ibinibigay sa inyo ng Diyos is regalo rin galing sa Kanya. Hindi man na ibigay ngayon lahat, pero may ibinigay siya, asahan ninyo, susunod, matatanggap yung mga yan. Okay? So, yung 9 gifts kami from the Holy Spirit na sinabi sa inyo. Okay? God offers you life. Yes. God offers you life. Experience your own Pentecost.
There is no Pentecost without the Virgin Mary. Totoo naman, di ba? Nung time na namatay at pinatay ang ating Yesu Cristo, si Mama Mary, yung tumayo nag-iisa na natin. Dahil yung faith ng kanyang mga disipulo is natakot sila. Kaya sila nagtago. Pero si Mama Mary, sa kabila na ang alam niya ang kanyang anak ay nanggaling sa sinapupunan niya, pero hindi nanggaling laman sa laman, dugo sa dugo. Clear sa kanya na ang kanyang dinala sa kanyang sinapupunan ay ang Mesiyas. Kaya nga nung nawala siya, si Yesu Cristo, at age of 12, di ba napawalan siya sa parents niya? Nung binalikan nila Joseph at ni Mama Mary, si Jesus Christ, kausap niya yung mga matataas. Sabi ba ang mga pare, ng sacerdote, ng mga panahon na yun. At clear sa kanya, anak, bakit? Hindi ka ba nagkadala? Nawala ka sa piling namin? Hindi ka namin makita, napalayo ka? Tapos hindi ka pala pala? Ano sabi ni Jesus Christ sa kanyang ulit ngayon? Nasa bahay ko ako ng aking ama. Remember, nang sekreto niya, hindi naman sinabi, siguro ni Mama Mary na nag-Jesus sa kanya. Pero clear kay Jesus Christ na ang ginagampanan niya ay ang misyon na ibinigay ng God the Father sa kanya. At tanong kayo, are you ready para tanggapin ang regalo kami ng Holy Spirit sa mga participant natin? Amen. So, dumaan kayo sa proseso ng paglilinis. Nagkaroon kayo ng mga dumaan. Yung faith, manalig at mananampalataya kayo. Kung paano ibinites ang bawat isa dito, mararamdaman at na-experience rin kung paano kayo ibignas dito ni God with the power of the Holy Spirit. So, in preparation for that, yung sa po tayo mag-prepare over.